It's all about you. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to tell you. Always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in all. It's all about you. That's why I live worshiping your name. It's all about you. That's why I'm here, for you have made me whole. I shout your praise above the earth, for you deserve more than this. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in all. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in. Giving my life to you, I don't know what to do. You always care, you're always there. Hold me, don't let me go. I couldn't ask for more, 'cause you, my God, you've given your all in all. You've given your all in all. Thank you, Jesus. You've given up your life, oh God, just to save me, just to set me free. We're delighted to give you everything. Holy angels crown you our King. Treasures of this world to you will not compare. You know the number of the stars and call them all by name. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the earth. Let everything in life declare your faithfulness. Let all you've done unite
to worship you, our risen God. Holy, you are worthy. Your love has conquered everything. Jesus, crowned in glory, your children sing the highest praise. You alone created the heavenly lights. Your glory towers above the earth. Let everything in life blessing, life forevermore ang ibibigay ng Lord sa bawat isa na nakikipagkaisa sa gawain ng Diyos. Amen? Welcome me in, called me by name, was dead in my sin, now I'm dancing on that grave. Hallelujah, it really is amazing grace. That's the blessing of being weak. Because once you are weak, His power is perfect in your weakness. Kung maganda personal relationship mo sa Kanya, pirmi siyang kausap, pirmi ka nagpe-pray sa Kanya, pirmi ka sumasandal sa Kanya, pirmi ka sumusunod sa Kanya, ay nasa iyo ang kapayapaan. We can look alive on the outside while the spirit inside is dying slowly. Yan ay kapag hindi po tayo nag-charge. I cannot do it all alone. I wanna feel your holy fire in every step through every trial. I cannot live without you, Lord. Magandang araw po sa inyong lahat at sa mga kapatiran po natin na nasa Luzon, Visayas, Mindanao at sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in po at makikisang maghandog sa ating buhay na Diyos sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig ng kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Praise God. Alam ko po na isang napakalagang araw ang binigay ng Lord sa atin na tuwing araw ng Sunday, ganitong oras magkikita tayo dito. Amen. Kailangan po magpalakasan tayo. Di po ba? Dahil panahon nito ng panlalamig. Kaya hindi tayo dapat malamig. Bakit? Mamaya makikita mo sarili mo, nalalamig ka na, ayaw mo dumalo sa gawain. Alright, magbasa po tayo ng banal na aklat. 2 Chronicles chapter 7 verses 14 and 15. If my people who are called by my name, what name? Christian, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. Isipin mo, hinahanap ng Diyos yung mga tao na ang tawag ay sa pangalan niya. Kaya pag kulang tayo, mahina yung powers natin, hindi makarating-rating dun sa trono ng biyaya kasi ang daming absent.
Pero kung lahat tayo present, ang bilis, parang jet yan darating doon sa heaven. Di ba ang sabi, kung ang mga tao na tinawag sa pangalan ko, magpapakumbaba at mananalangin sa akin, then, kailangan talikdan nila ang kanilang mga kasalanan. Ang hindi pagdalo sa gawain ng isang kasalanan. Bakit? Binabaliwala mo ang ginawa ng Lord sa atin. Then, sa ating prayer, I will heal their land. Alam din naman natin ngayong kabi-kabila na ang mga balita kung ano ang nangyayari. Kaya lalo tayong kumapit sa ating Panginoon. Bakit? Para pakinggan niya ang ating mga panalangin. Parang maging attentive siya sa prayer natin. Magpaka-righteous tayo. Amen? Okay, yuko natin mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Tunay nga po na maraming chaos na nababalitaan namin sa iba't ibang lugar, Lord. Pero kami dito ay patuloy na nagpupuri, mananalangin, sasamba sa inyo. Alam namin na isa lang ang buhay namin. At ito po ay tiniwala na namin sa inyo. Tinataas namin ang aming sama-sama ngayon na ang plano namin lugurin ka, pasalamatan, sambahin. Ay hinihiling po namin ang pagbaba ng Espiritu Santo mo sa amin lahat. Gusto namin, Lord, sa aming pagpupuri ay malugod ka. Linisin mo kami at patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kahinaan, mga pagkukulang, mga kamalian, o dili kaya ay mga naging kasalanan. Tulungan mo po kami, O Diyos, na ngayong umaga na to ay malugod ka namin. Nihiling namin na pagpalain mong gawang ito mula ulo hanggang sa dulo. Pagpalain mo rin ang tatayo at mga ngaral sa amin, walang iba kundi ang aming beloved Bishop. Bigay mo sa kanya double portion ng anointing. Aming beloved Pastor Lud na magbibigay na mensahe ng kaligtasan. Double portion ng anointing ang ibigay mo. At ganoon din sa mga worship team. Aawit sa sasamba na pangunahan kami. Kasi yung abang lingkod, Panginoon, ang yung Espiritu Santo ang gumabay sa amin lahat. Maraming salamat. Ibuhos mo masaganang pagbabala ng Espiritu sa bawat isa. Pang sa ganon, ay manatiling malakas ang bawat isa at patuloy ka namin sambahin, ibigin at paglingkuran. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Mercy never fail us, Lord. Your promises are true. With every breath we praise and worship, we give it all to you. We will shout our praise to your name, oh Jesus, the one who deserves to be praised. Lord, you are good and you never leave us, the one who deserves to be praised. Hallelujah, we lift your name on high. Hallelujah, forever glorified. Lift him higher, our great provider. Hallelujah, we lift your name on high. Come on, lift this name up high. Your mercy never fail us, Lord. Your promises are true. With every breath we praise and worship, we give it all to you. We will shout our praise to your name, oh Jesus, the one who deserves to be praised. Lord, you are good and you never leave us, the one who deserves to be praised. Hallelujah, we lift your name on high. Hallelujah, forever glorified. Lift him higher, our great provider.
the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Let's sing, sing it, hallelujah. There's no chain on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in, called me by name. Was dead in my sin, now I'm dancing on that grave. Hallelujah. It really is amazing grace. Oh, thank you, Jesus. Was grace that taught my heart to fear and raised my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Singing hallelujah, there's no chain on me. Thank you, Jesus. You have set me free. You welcome me in, called me by name. Was dead in my sin, now I'm dancing on that grave. Hallelujah. It really is amazing grace. I'll testify of what he did. He gave me life. I'm born again. My heart is free. My soul is saved. It really is amazing grace. I'll testify of what he did. He gave me life. I'm born again. My heart is free. My soul is saved. It really is amazing grace. It really is. It really is. It really is amazing grace. It really is. It really is. Sing hallelujah. Hallelujah.
love and mercy, washing over all our sins. The people sing, the people sing, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising not to take their place with selfless faith, selfless faith. I see a near revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord Jesus. Hosanna, Hosanna. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. 'Cause everything I am for your kingdom's cause. As I walk from earth into eternity. Lift up your voices, sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Save me now, Lord. Save me now, Lord. God of gods, Lord of lords, King of kings. Jesus Christ is your name. Save, save now. Hosanna,
Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. O Diyos na nasa langit, sobrang pasasalamat, Panginoon, ang binibigay namin sa iyo, O Diyos. Sapagat sa araw na ito, ay muli mo kami binigyan ng pagkakataon para muli ka itaas, purihin ka, sambahin ka, at bukod sa lahat makinig na iyong banal na salita. Sa ngayon po, Panginoon, nadadama namin at patuloy namin nadadama, O Diyos, na talagang ang pagbabalik mo ay nandiyan dyan na po, Lord. Lahat ng mga signs ay nandyan na siyang sobrang ang intense ng mga signs sa ngayon, Lord, na talagang pinadadama mo sa amin, O Lord, kung gaano kalapit ay yung pagbabalik Ama. At nawa lahat maging prepared, lahat maging handa, O Diyos, sapagkat ito na lamang ang pinaka-blessed hope namin, O Lord. Wala nang iba, kundi kami kunin ang buhay, Panginoon. Rapture mo kami, Panginoon, para hindi namin maranasan ang kapigatian sa mundong ito, Ama. Ngayon pa lang, Panginoon, nadadama na ang kapigatian ito, Lord. At alam ko, Diyos, marami dumadanas ng ganito, O Lord. Pero salamat po, may Diyos kami. Salamat ikaw ang aming Diyos, Lord. Salamat patuloy kang tumutulong sa amin. Salamat patuloy ka umaalalay sa amin. Salamat patuloy ka, Panginoon, nagpoproteksyon sa amin. At patuloy ka nagsusupply sa aming pangailangan. Patuloy may inaalis ang takot namin, Panginoon, at pinapalitan mo ng pananampalataya, Ama. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming Diyos. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming sinasamba. Salamat po, Panginoon, ikaw ang aming tinataas, O Lord. Marami pong salamat, Lord. At tulutan mo, O Diyos, at alam namin, O Lord, kami lahat na nandarito, na hindi mo kami iiwanan minsan man, O Panginoon. Bless mo, Panginoon, aming pag-aaralan sa araw na ito, at magpalain mo kami, Panginoon, sa mensahe mo sa araw na ito, Ama. At yung lahat na nanonood sa television, O Lord, i-touch mo ang hearts, Panginoon ko. At tulutan mo lahat sila, O Diyos, ay ma-influensyahan, Panginoon, ang mensaheng bibigay mo sa araw na ito, Ama. Salamat na marami, Lord. Ipadaloy mo po special anointing mo mula sa akin patungo sa lahat ng mga anak mo, O Diyos. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ang Diyos, mga kapatid, at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. At salamat po sapagkat ngayon po Sunday, may Sunday pa rin tayo nagkikita po tayo. Because I believe that one day, wala na po itong Sunday gatherings, ito'y mawawala. Titiyakin ko po sa inyo yan. Darating po yung araw na yun. Kaya samantalahin ninyo hanggat pwede pa po. Psalms 18 verse 30 NLT. God's way is perfect. God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. And our subject today is entitled, God's way is perfect. You may all be seated. Isaiah 55, 8-9. For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. Your ways are not my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Now God has told us through this verse about the immeasurable distance between the ways of God and man. Langit at lupa ang pagitan ng ating paraan sa paraan ng Diyos. Malayo po. That's why there are times we're wondering why God has allowed us in critical conditions or situations. Now, we cannot comprehend or we cannot understand. Hindi natin maunawaan why. And it's because His ways are not our ways. Iba ang way ng Lord, iba ang way ng tao po. Malayo ang pagitan.
But one thing is for sure. Okay, listen carefully. God has a plan for each one of us. Bawat isa sa atin may plano ang Diyos sa buhay mo. Maging sino ka man, maging ano ka man, mahirap ka, mayaman ka, illiterate ka, professional ka, businessman ka, may plano ang Lord sa iyo. And He has a plan for our physical bodies and mainly for our spiritual lives. Now, and nobody can stop this plan of God for us. In fact, in Ephesians 1:4 says, just as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him loved. And Ephesians 1:11 says, NIV, in Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. And also in the book of Romans 8:28, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose. So yung 3 verses na binigay ko sa inyo ay mga evidence po ito na may purpose ang Lord po sa atin. But we must remember about God's plan for us ay isang bagay ang dapat isipin po natin pirme. That God will not allow His purpose to be defeated in your life. Hindi siya papayag po na ma-defeat ang purpose na yan. Although marami sa atin po defeated ang purpose ng Lord in the sense na yung way po natin ay hindi yung way ng ating Lord. That's why in Proverbs 19:21, NIV says, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose. It is the Lord's purpose. Marami kang plano sa buhay, pero ang purpose pa rin ng Diyos sa buhay mo ang siyang mananatili po. Hindi mananatili yung gusto mo. Ang gusto ng Diyos ang mananatili para sa iyo. Kung ano layunin niya, yun ang mangyayari po. Proverbs 16:9. A man's heart plans his way. Nagpaplano ka sa sarili mo, but the Lord directs His steps. Ito ang plano mo, ito ang way mo, pero dadirect ka ng Lord. Dito ka, dadali ng Lord, because His ways are not your ways. In other words, kaya minsan nagtataka tayo, ito ang plano ko, bakit nababago? Ang Lord ang nagbabago. Kasi yung plano niya sa'yo, hindi pwedeng mawala po. Yun ang plano niya sa'yo, unless otherwise. You abandon Christ, you abandon the Word of God, you abandon the Holy Spirit. O pinusong natin ang Holy Spirit po, yan po, wala na magagawa ang Lord sa plano niya sa'yo, sa buhay mo. Pero as long as na tayo po, may desire tayo, na tayo sumunod sa atin, Lord, yung plano na yan, hindi mawawala po sa atin. In fact, in Isaiah 46, NIV, verse 10, I make known the end from the beginning, from ancient times what is still to come. Ang pinag-uusapan, ancient time ba po? But I say, my purpose will stand. My purpose will stand, and I will do all that I please. Yung kanyang layunin ay matatag po, layunin niya hindi mababago po. Psalms 33:11. But the plans of the Lord stand firm. The plans of the Lord stand firm. Marami yan. Kasama yung plano sa atin. The plans of the Lord stand firm forever. And the purposes of His heart through all generation. Plano ng Diyos, purpose ng Lord, firm ang ating Lord. Hindi siya magbabago. Isaiah 14:24. The Lord Almighty has sworn, surely, sigurado, as I have planned, so it will be. Pag plinado ko ay mangyayari yan. And as I have purpose, yan ang layunin ko, so it will happen. Plinano ko, mangyayari. May layunin ako, mangyayari. Kaya kung ano layunin ng Lord sa atin, mangyayari po. Kahit magkagera pa yan, mangyayari po. Kung ano ang purpose ng Diyos sa atin po. And for your information, only God knows how that plan will be fulfilled in our lives. And He is the only one who knows the right way for us to achieve His plan for us. Siya lang po nakakaalam
Kung ano ang way at kung paano matutupad ang plano ng Lord sa atin, siya nakakaalam, hindi po tayo. Because He is an omniscient God. God knows everything. Alam niya ang lahat ng bagay. He knows the past, your present, and most importantly, your future. Alam ng Lord ang future po natin. To know the future is the most important thing to know pag sinabi pong plan o plano. Ang importante, alam mo yung future. Alam natin, only God knows the future. For example, kung tayo magtatayo ng business, restaurant business, ano ginagawa po? You start with plan. Magpaplano po tayo. Then you're going to conduct a feasibility or yung project study about the location. Titignan mo yan. Why? They do not know what will happen with their businesses in the future. Hindi lang alam. Kaya may mga studying ginagawa talaga po. And that's why they start counting the people or the population of that place. Bibilangin ilan ang tao dyan, ilan ang dumadaan dyan, anong gusto ng mga tao dyan, anong klaseng tao nandiyan dyan. Why? They don't know the future. Hindi lang alam ang future. But the plan of God for us is perfect. Sigurado ang plano ng Lord sa atin ay perfect. Why? Because the plan of God for us was made before we were born. Bago tayo pinganak, nandun na ang plano ng Lord sa atin po. Ephesians 1:4, binasa natin kanina. He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Meaning, wala pang world. Wala ka pa sa world. Tapos na ang plano ng Diyos sa'yo. May plano na ang Lord sa'yo. Wala ka pa rito, hindi ka pa pinapanganak. May plano na ang Lord sa'yo. Plano para sa physical body mo. Plano para sa, yung ultimate plan po niya ay yung everlasting life para sa atin po. Langit ang plano ng Lord po sa atin. And surely, sigurado po, it is a victorious plan. Victory po ito. Why? Because not only He knows the future, but He is also the one who made the future of this world. Siya mismo gumawa ng future. Kanya alam niya na sigurado po na victorious po ito pong ating plano ng Lord sa atin. Imagine from Genesis 3, chapter 3, up to many books in the Old Testament, nahula na niya tungkol sa what He would do at the cross of Calvary. Alam na, sinabi na po mula doon. Imagine, magmula sa Old Testament yun. Why? Yan ang tanong ngayon. Alam na niya magkakasala si Adam and Eve. Wala pang word, alam niya magkakasala na. That's why, from the Torah, yung Torah in 5 books of Moses, yung mga ceremonial laws, yung mga feast nila, Feast of Tabernacle, Feast of the Bread, related yan sa gagawin niya sa cross of Calvary through Jesus Christ. Lahat yan related po. Example, yung blood sa Old Testament, panghugas ng dugo o panlis ng dugo sa mga nagkakasala, yan po'y katumbas ng blood ni Jesus Christ dito sa New Testament. And even in the New Testament po, alam niya that the last days are difficult days. Mahirap ang last days. Andyan tayo ngayon. At para hindi masira yung purpose niya at yung plan ng God sa atin, nag-send siya ng helper. John 14:16. Ano sabi ganoon? And I will pray, the Father, He will give you another helper, the Holy Ghost, that He may abide you forever. But why did God send the Holy Ghost in the last days? Yan ang tanong ngayon. Well, there are many reasons, napakarami po. But one of the major reasons is to transform or retransform the people of this world into Christ-likeness. Ba't ko sinabi retransform? Because I believe that Satan he has blinded the spiritual eyes of the people of this world, that he may transform them into his image. At tagumpay siya by doing evils. Nag-succeed po siya dahil nakita niya maraming tao ngayon para mga evil talaga. Halos magkatawang tao na para makita mo yung devil talaga sa kanila. Sobrang sama ng tao dahil na-transform ng devil po. But the Holy Ghost was given by God to man to transform or retransform those who would believe. Para tayo maging katulad ni Kristo, the image of God or the image of His holiness, para mapunta tayo sa ganung image po. And ang Holy Spirit po has been poured out, binuhos po sa atin, that we may stand firm and fight against the wiles of the devil. Para makalaban tayo sa mga strategy ng devil po, and to overcome our trials. In 1 Corinthians 10:13, pag hindi natin kaya, siya gagawa ng paraan para makaya natin. Kaya walang pagsubok na hindi kayo kaya.
kaya po natin ang pagsubok dahil nandyan ang Diyos po natin. That's why, sufferings through various trials ay kasama sa way ng Lord po natin to fulfill His plan for us. Para matupad ang plano ng Lord, ang way po medyo hindi maganda ang way. Para sa atin hindi maganda, pero sa Lord maganda po. Yung way po ay medyo rugged road ang dinadaanan natin, difficult ang journey po natin patungo doon sa plan ng Lord sa atin po. But sometimes, or maybe most of the times, the way of God is painful. The way of God is full of sufferings. The way of God is sacrifices. Pero tinuturo ko po sa inyo, ang Christianity po ay hindi ka pirmi na sa bed of roses. Ang Christianity po ay madalas nandun ang pain, nandun ang sufferings, nandun ang sacrifices. Hindi lang sacrifices, another doon. That's why our minds are full of questions. Why, Lord? Why, Lord? Why, Lord? Bakit, Lord? Why do I have to lose my love once when it feels so untimely? Bakit kailan mawala yung mahal ko sa buhay samantalang hindi pa panahon para mawala siya? The answer of God is, He knows your future. Alam niya. That's why in Psalms 116:15, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Mahalaga raw, alam mo yung precious dito, isang meaning po ay yung mabigat ang dating sa ating Lord ng kamatayan po ng isang mananampalataya. Why? Isaiah 57:1 NLT. Good people pass away. The godly often die before their time. So totoo pala yung untimely death. They died before their time. But no one seems to care or wonder why. Hindi lang tinatanong kung bakit. No one seems to understand. Hindi maintindihan. And that's true. Hindi nila maunawaan bakit gano'n ang aga kinuha, ang aga namatay. Why? That God is protecting them from the evil to come. Proteksyon ng Diyos sa kanila. Pag nakita ng Lord na nandun ka at righteous ka na talaga at wala kang stain, maganda ka na talaga at wala nang layunin ng Lord sa iyo dito, talaga isi-secured na ng Lord ang plano na sa iyo na maligtas ka at daling ka sa langit ng ating Panginoon. Yan po ang reason kung bakit yung iba may untimely death. Sinisiguro na ng Lord ang kanyang kaligtasan po dahil prepared ang taong pong yun. Revelation 14:13. Then I heard a voice from heaven saying to me, Right, blessed are the dead who die in the Lord. From now on, yes, says the Spirit, that they may rest. Bakit sila namatay? That they may rest from their labors. Para hindi na sila mahirapan pa sa mundong ito. And their works follow them. Yan din po isang dahilan. Kaya kinukuha na ng Lord para hindi na mahirapan dito. 2 Kings 22:20. Surely therefore, I will gather you to your fathers. Kala mo, ipunin para reunion. Reunion pero saan? And you shall be gathered to your grave. To your grave in peace. And your eyes shall not see all the calamity. Sasama na kita sa mga ninuno mo doon sa puntod. Ibig sabihin, mamamatay ka na. Why? Para hindi mo na makita yung mga calamities, yung mga kalamidad na magaganap dito na gagawin niya. Which I will bring on this place. So they brought back word to the king. Isang reason din po. Para hindi na dumanas ng hirap po dito. Sa nangyayari, lalo sa ngayon, sa nangyayari sa ngayon. Kung wala din lang purpose ang Lord sa iyo at maayos ka na, kukunin ka ng ating Lord po. Pag wala ng layunin at wala ka namang ginagawa sa church, nakaupo ka lang dyan, ano pa gagawin ng Lord sa'yo? In other words, sa parte nga, sisigurduhin na ng Lord na ligtas ka. At least, ligtas ka. Kaya mga gusto mauna, huwag kang gumawa sa Lord, magpakatino ka, sigurado na yon. Pero kung talaga gusto pa magtagal, gumawa ka para sa ating Panginoon po. Kanya meaning, untimely death is a divine act of God's mercy for the righteous. Mercy ng Lord po yon sa mga righteous po. Meaning the removal of the righteous is not merely a loss. Hindi ka nawalan. But a deliverance from evil and a transition to much better life, the eternal life in heaven.
Nilipat lang siya ron sa mas magandang lugar, sa heaven na po. Yun ang death ng mga saints. Yun ang kamatayan ng mga mananampalataya. Nililipat lang ng lugar po. Kaya dyan sa parte niya, sino gusto maglipat? O, sa parte yung pinapaalam ng Lord po sa atin lahat. Sa atin, ayaw natin. Tityaking ko sa inyo. Pag nakarating kayo sa langit, isa lang sasabihin nyo, Lord, bakit ngayon lang? Dahil sa ganda ng langit po. At sa yung mararamdaman mo sa langit, wala na yung katulad ng nararamdaman natin ngayon. Wala na po. Lahat doon talagang magaan. Pati heart mo, yung joy na doon sa'yo. Ang love na sa'yo, ang peace na sa'yo. Ganun po sa langit po. Kaya walang namatay na mananampalataya nagsisi po. Hindi sinasabi nila, bakit ngayon lang? Sana noon pa. Yan lahat ang sinasabi nila. Dahil sinabi mismo ni Paul, sa 1 Corinthians, ano sinabi niya gano'n? Yung dinadanas sa ating kahirapan na Diyos, hindi maipapantay doon sa makikita natin sa taas. Kanya nga sa 2 Corinthians 12, dinala siya sa third heaven. Doon na dinadala yung mga namamatay na mananampalataya sa third heaven, sa paradise. Nung dali siya ron, sinabi niya, hindi kayang express sa bibig niya yung mga nakita niya doon po. Hindi kaya po. Kaya siya, kita mo, to die is gain. Dahil alam na niya kung ano yung pupuntahan niya. Napakaganda ng pupuntahan niya. Kaya mga namamatayan po, di sa nalulumbay tayo dahil hindi natin sila makikita pero hindi natin alam. Sobrang ligaya po nila. Sobrang saya po nila. Di imagine, face to face, makikita mo ng God. Kasama mo yung Creator mo. Kasama mo yung mga Bible characters na dyan. Sila Abraham, sila Peter, sila Paul. Makakasama mo lahat yan. Tapos sa langit, walang gano'n, kundi magkantahan, mga spiritual songs ang kinakanta para sa Lord. Walang ginawa kundi magpuri sa Lord. Walang kasamaan. Walang mga evil na nandun. Wala po. Ang nandun lahat ng mabubuting bagay ang nasa taas po. Kaya lahat nagpapasalamat po pagka sila po ay kinuha na ng ating Lord. Kaya dyan yung makikita po mga kapatid kung gaano ang way ng ating Lord. Sa atin po, di bali mahirapan ka, basta kasama kita. Hindi ganun sa Lord. Sa Lord, nahirapan ka dyan, sige, unay na lang kita para dito, wala ka na hirap dito. Ganun sa Lord, pero hindi tanggap ng ating way po yon. Ang way natin, gusto ko mabuhay ka. Kahit nandun na, nakagano lang, di ba? Basta buhay ka, kahit nakaganyan na lang. Ganun po sa atin. Sa Diyos, hindi po. Sa Diyos po, hindi. Dahil alam niya kung saan pupunta ang taong yan pag siya po ay namatay. Ngayon, pag alam niya sa hell mapupunta yung tao, kahit naghihingalo na, ayaw pa rin kunin ng Lord dahil gusto niya magsisi muna para magkaroon ng pagkakataon para po makarating sa langit po. Kaya dyan sa parte niyan, most of all, it is to secure, masecure yung plan ng Lord para sa purpose niya doon sa taong yon. Kaya kinukuha agad ng ating Lord po. Nakukuha po natin. Now, why does God allow me to suffer? Dito naman po, from severe financial difficulties. At saka sa mga sicknesses, bakit tayo pinapayagan o ina-allow ng Lord sa ganyan? Bakit minsan nagiging why ng Lord yan para sa atin? Why? Yan ang tanong. Sa finances muna. Deuteronomy 8:2-3. And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness. Why? To humble you. Kanya ka dinala sa wilderness, nandun ang hirap, nandun ang gutom. Why? To humble you. And to test you and to know what was in your heart, whether you would keep His commandments or not. Verse 3, so He humbled you. He humbled you. Talaga hina-humble down tayo ng Lord. Allowed you to hunger. Allowed you to financial difficulties. And fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know. That He might make you know that man shall not live by bread alone, but man lives by every word that proceeds from the mouth of the Lord. Matthew 4:4, ang sinabi ng Lord. Kasi sinabi niya ito, kaya pinayagan kita magaganyan, magkahirap-hirap ka. Why? Para ma-humble down ka, para malaman mo, ang spiritual na number one, hindi yan. At marami may pera mga tao po, mga kapatid, number one ang pera po. Kaya hina-humble down ng ating Lord. At pag nakita ng Lord, mayabang ka, humble down ka ng Lord. At isa sa pag-humble down ng Lord, alisan ka na material things. Alisan ka, hubaran ka na material things. Ang isa sa parusa ng Lord sa mga Israelites po noon, inaalisan ng alahas. Kinakalbo sila at aalisin ang alahas nila para magmukha silang kawawa talaga. Talaga ina-humble down sila. Sa atin sa ngayon, kung mapupunan ninyo, maraming ina-humble down sa finances po. Talaga nahihirapan sa finances, nagkikipit sa finances, bumabagsak ang finances. Why? Baka hina-humble down ka ng Lord dahil baka mas mataas ka pa kaysa sa Kanya. Kanya, may layunin ng Lord. Kanya sabi ko sa inyo, lahat ng way ng Lord, bawat kilos ng Lord, bawat i-allow ng Lord sa atin, may purpose ang Lord.
At ang purpose ng Lord, mabuti ang purpose ng Lord sa atin para matupad ang plano niya sa atin. 2 Chronicles 7:14, ano sinabi? If my people who are called by my name will humble themselves. Ayun na agad eh. Bago repentance, humble muna eh. Will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Imagine, bago kasalanan, humble muna eh. Then I will hear from heaven and I will forgive their sin and heal their land. Prosperity ay bibigay ng Lord. Pag ikaw ay nag-humble down sa atin, Lord, hinumble mo o nag-humble down ka sa ating Panginoon, maging sa tao. Marami sa atin dito, humble ka sa harapan ng Lord. Pero sa harapan ng tao, hindi ka humble. Hindi pwede po. Pag sinabi humility before God and before man. Parehas po, nag-humble down ka sa tao, nag-humble down ka maging sa ating Diyos, lalo na sa kapwa believers mo. Dapat nandun ang humility sa atin. Kaya inaalaw ng Lord. And maybe iba sa atin, sinasagot tayo ng Lord. Ba't ganyan nangyari sa finances mo? Na-humble down ka talaga ng Lord. Why? Hindi para pahirapan ka, kundi para mabago ka. At pag nabago ka, pwede ka ng pagkatiwalaan ng blessing dahil nabago ka na. The best example was King Solomon. King Solomon didn't ask for money, prosperity, hindi siya humingi. Hiningi niya wisdom. Lord, bigyan mo ko ng wisdom how to handle these people, itong Israelites, para ko pamamahalaan to. Yun lang hiningi niya, wala na. Ano sabi ng Lord? Sige, wisdom ang hiningi mo dahil yan ang hiningi mo. Pati pera, bibigay ko sa'yo. Pati kayamanan, bibigay ko sa'yo. Pati long life, bibigay ko sa'yo. Yung mga hindi mo hiningi, bibigay ko sa'yo. Imagine that, ang hiningi, wisdom. And what is the wisdom of God? Christ is the wisdom of God. At ano ginawa ni Christ? Sa Philippians 2:5, sana lahat kayo magkaroon ng ganitong pag-iisip, katulad ng pag-iisip ni Kristo. Ano yon? He humbled Himself. Although siya God, nag-humble down po siya. Ano ginawa ng Lord? In-exalt siya ngayon ng Lord. And He was given the name above every name. Why? Kasi nag-humble down siya. That's why every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Why? Ginano niya yung sarili niya at saka siya itinaas ng ating Lord. Kasi inyo po, alam ko, marami sa atin nagtataka ka, ba't gano'n, ba't gano'n, ba't gano'n. Tignan mo maigi. Baka yung pride mo mas mataas pa sa'yo. Pag gaya, hindi mo inalis, hindi darating ang blessing sa'yo. Dahil hindi ka pagkakatiwalaan ng Lord, dahil alam niya makakasama sa'yo, masisira ang plano niya sa'yo. Masisira yung eternal life na gusto niya para sa'yo. Kanya kailangan gusto niya mag-humble down ka para mabigay ko yung blessing sa'yo. Dahil alam ko, pag may wisdom ka, alam mo rin ang gagawin mo doon sa blessing na yan. Everybody shout, praise the Lord. Sa physical, ginagamit din ng Lord. 2 Corinthians 12:7-9, kay Paul. So, to keep me from becoming conceited, para hindi ako maging conceited, maging mayabang, because of the surpassing greatness of the revelation, a thorn was given me in the flesh, a message of Satan to harass me. Why? To keep me from becoming conceited. Para hindi ako maging mayabang. Para hindi ako magmataas. Pinahintulot ngayon, ang harassment ang nilagay dito. Pero sa iba po, infirmities o sakit ang sinabi ng iba. Na binigyan siya, pinayagan siya talaga na magkaroon. Palagay ko sa mata niya eh. Kasi nabulag siya nung tawagin siya ng Lord. Pero hindi siya totally talagang maaring meron pa rin interruption sa mata niya, nababahala pa rin siya, may sumasakit pa rin. Pero hindi inalis ng Lord. Why? Para magsilbing paalala sa kanya. Huwag kang magyayabang, huwag kang magyayabang, huwag kang magyayabang. Paalala ng Lord. Kaya iba hindi lubos ang pinagagaling ng Lord. Why? Paalala ng Lord yun. Reminder ng Lord. 3 times I pleaded, sabi niya, with the Lord about this, that it should leave me. Sana iwan na ako doon. 3 beses ako nanalangin. Ano sagot ng Lord? My grace is sufficient for you. Now, that is the way of God. And the way of God is very difficult. Napakahirap. It's the way of suffering, the way of pain, the way of sacrifice, but it is all for our own good. Kanya ganun po. And surely related po yan, lahat ng yan, doon sa purpose ng Lord sa ating lahat. Kanya ganyan pinapayagan ng Lord. That's why do not be afraid.
Do not worry, do not be afraid about the way of God. Why? Binasa natin kanina. For God's way is perfect. God's way is perfect. Kung tatanungin niyo si David, nung sinabi ni David ito, kasalukuyang bagamundo siya, bagabon siya noon. Dahil papatayin siya ni Saul, kung saan siya nagpupunta. Hinahunting siya ng kalaban niya. Tapos sinabi niya, God's way is perfect. He was anointed to be the king of Israel. Siya papalit kay Saul, tapos ganun ang buhay niya. Ang sabi niya, perfect pa rin. Sabi ni David, God's way is perfect. Pero yung nangyayari sa kanya, hindi perfect, imperfect. Imperfection nangyayari sa kanya. At yung nangyayari sa kanya, discomfort nangyayari sa kanya, hirap nangyayari sa kanya, and yet, sinabi niya, God's way is perfect. Perfect pa rin ang way ng Lord. And how I wish sana ganun tayo. Ano man ang dinadanas mo ngayon, sabi mo na lang, God's way is perfect. But the question is, why did David bluntly said that the way of God is perfect? Why? Bakit perfect? First reason, because God Himself is perfect. Matthew 5:48. Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. Ang tatay niyo perfect, kaya kayo rin dapat maging perfecto. So our God the Father is perfect. Meaning, God's way is perfect because God is perfect. Now, why did the Lord Jesus Christ, sinabi ng Lord John, siya nagsabi niyan, that God is perfect. Bakit na sinabi? First reason, because God's work is perfect. Ang lahat ng gawa niya, perfect. Deuteronomy 32:4. He is the rock, His work is perfect. Ang gawa niya ay perfect. Sa creation po, perfect ang creation ng Lord. Genesis 1:31, tapos ng creation, ano sinabi niya? Then God saw everything that He had made. And indeed, it was very good. Very good or perfect. So the evening and the morning were the sixth day. Now, anong ginawa ng Lord na perfect? Psalms 8:3. And I consider your heavens, siya gumawa ng heavens, I consider it the work of your finger, the moon siya gumawa, stars siya gumawa, which you have ordained. Psalms 111:2. The works of the Lord are great. The works of the Lord are great, studied by all who have pleasure in them. In other words, the works of God are perfect. Yung mga ginawa niya, perfect. Kung tutuusin po lahat yan, pati nature natin, perfect lahat. Bundok, perfect yan. Dagat, perfect yan. Sinira lang ng tao. Pero lahat yan, perfect po. Walang hindi ginawa ang Lord na perfect. Lahat ng ginawa niya is perfect because God is perfect. Maniniwala ba kayo? Pati pagkagawa sa atin, perfect. Psalms 139:14. I will praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Marvelous are your works. Grabe kang gawa mo, Lord. Yung pagkakagawa mo sa akin, Lord. Pagkaka-assemble mo sa akin, Lord. Grabe talaga, Lord. Ang ganda. Napakadakila mo, Lord. My soul knows very well. Alam ng soul ko, nasa loob niyan. Alam niya paano niya hinulma lahat yan. Ang Diyos ang gumawa. Lahat ng mga vital organs ay connected sa blood, ginawa ng Lord yan. Lahat ng mga vital organs natin ay puso, utak, baga, atay, kidney, lahat yan. Kailangan ng dugo. Yung blood ang bumubuhay dyan. Imagine paano ginawa ng Lord yan. Yung blood na yun, nagdadala ng oxygen, mga kapatid, nagdadala ng nutrients doon sa ating katawan po, nag-aalis ng mga waste products po, nagdadala ng mga hormones sa atin po. Kapag nawala ng blood supply ang isang tao po, alam na natin, kanya nagkakasakit po. Ginawa ng Lord yan, lahat konektado lahat. Paano ginawa ng Lord yan? Ganong katinding Diyos natin. Kanya gusto mo maniwala may Diyos, tignan mo na lang yung sarili mo. Malalaman mo may Diyos. Paano kaya ako ginawa ng Diyos? Nagkaroon ng imperfection ng pumasok po ang kasalanan. Ayan na, nagkaroon ng imperfection. Pero hindi sa ginawa ng Lord, kundi sa naging puso ng mga tao.
Now earlier, we discussed that God's work is perfect. And second, God is perfect because His attributes are perfect. Yung kanya pong katangian ay perfect din po. Deuteronomy 32:4. He is a rock. What He does is perfect. What He does is perfect. Ano man ang ginawa ng Lord sa'yo, inalaw ng Lord sa'yo, perfect yan. All His ways are fair. Hindi unfair ang Lord. Fair yan. Sa atin lang, minsan, it seems na nagiging unfair ang Lord. Hindi. Fair ang ating Lord. He is a faithful God who does no wrong. Ang Diyos natin matapat po. At siya po ay hindi nakagawa na naman mali. He is honorable and reliable. Pwede mo sandalan talaga ang ating Lord. Ang mas mabigat po sa Psalms 25:10, PHBD. Pinag-uusapan natin ang ways. All the ways of Lord Jehovah are grace. All the ways of God are grace. All the ways of God are grace. And truth to those who keep His covenant and His testimony. That means all the ways of the Lord are grace, biyaya. Do you know what is the meaning of grace? Alam mo yung sabihin ng verse na ito, mga kapatid, meaning, ano man ang problema mo, dito sa verse na sinasabi ko, ano man ang problema mo, huwag ka raw matatakot. Do pinadadaan ka ng Lord sa difficult way. Why? Bakit hindi dapat matakot? Because the ways of God are grace. Biyaya ang way ng ating Lord. If you are suffering from any kind of difficulties in life, which is the way of God, para iproseso tayo, pinadaan ka sa difficult way in your Christian journey, you don't need to be afraid, you don't need to worry. Why? For His ways are grace. Ang ways ng ating Lord. Nagkasakit ako, grace ang paraan ng Lord. Hinumble down ako, grace pa rin dahil sa grace ng ating Lord. What kind of grace? 2 Corinthians 12:9, sinabi mismo ng Lord, and He said to me, sabi niya kay Paul, my grace is sufficient for you. In other words, ang biyaya ng Lord ay sapat-sapat para sa atin po. Sapat-sapat. If you are sick, may sakit ka, hindi ka dapat matakot. Why? Because the sufficient grace of God is more than enough for you to be healed. Sapat-sapat ang biyaya ng Lord para gumaling ka. At kung dumadanas ka ng financial difficulties, huwag ka rin madakot. Dahil sapat-sapat din ang grace ng Lord para i-bless ka ng Lord financially. Sapat ang grace ng Lord. And any kind of hardship, ano man ang dinadanas mo, do not be afraid, nor be dismayed. Through the situation seems to be hopeless. Kung nakita mo para wala ng pag-asa yung sitwasyon mo, para wala ka ng magagawa, huwag ka raw matakot. Because the sufficient grace of God is more than enough for you to overcome all kinds of troubles you have in life. Talaga po magtatagumpay pa rin tayo. Why? Because His ways are grace. Biyaya ng Lord. Pag sinabing biyaya ng Lord, what does grace mean in Christian theology? Pag sinabing grace, grace means unmerited favor or we don't deserve any favor from God. Pero binigay pa rin ng Lord ang favor sa atin. But we do not deserve because we were born sinners. Lahat po tayo pinanganak na makasalanan. Kaya hindi tayo karapat-dapat sa grace ng Lord. And yet, binigay pa rin niya ang grace natin. And because of the grace of God, we are washed by the blood of Jesus Christ and have been forgiven. Pinatawad po tayo. Though we don't deserve to be forgiven. Hindi tayo karapat-dapat para patawarin po sa sobrang dami ng kasalanan natin. But because of the sufficient grace of God, we obtained the forgiveness and we were reconciled to God. Na-reconcile tayo sa Lord, pinatawad tayo ng Lord dahil sa biyaya ng ating Lord. Sa katunayan po, in-expound ni Paul, ibig sabihin ng grace,
sa 1 Corinthians 15:10 sa Amplified Version po. But the remarkable grace of God, dahil sa biyaya ng Lord, I am what I am. Kung sa Tagalog po, i-repair natin ito sa ministry ito repair natin sa atin. Kung sa atin i-repair ito, dahil sa biyaya ng Lord kanya, yan ka ngayon. Ano ibig sabihin ng Lord? Kundi sa biyaya ng Lord, hindi ka ganyan ngayon. Kundi sa biyaya ng Lord, hindi mo alam, Lord, baka patay ka na. Kundi sa biyaya ng Lord, baka bulag ka na. Kundi sa biyaya ng Lord, baka pilay ka na. Kundi sa biyaya ng Lord, hindi ka ganyan. Yung mismo sarili mo ngayon, tignan mo. Kanya ka ganyan ngayon dahil sa biyaya lang ng Lord yan. Grace lang ng Lord. Kaya dapat siya, may nagpapasalamat tayo. May nagpapasalamat tayo. Kasi Paul alam niya kanya ako ganito ngayon. Why? Sa grace lang ng Lord. And His grace toward me, yung biyaya niya sa akin, ay hindi nawalan ng kabuluhan. At dapat ganun din. Ang biyaya ng Lord sa atin dapat hindi mawalan ng kabuluhan. In fact, I work harder than all of the apostles, though it was not I. Ako'y nagtrabaho ng gusto, pero hindi ako. Ikaw nagtrabaho, Paul hindi ako. Di ba ikaw gumagawa, Paul? Hindi ikaw. But the grace of God, His unmerited favor and blessing which was with me. Yung grace ng Lord ang dahilan, Kanya niya nagawa yun. In other words, lahat ng nagagawa natin kaysa sarili mo, kaysa iba na kabutihan, hindi dahil sa iyo. Dahil sa biyaya lang ng Lord sa iyo, Kanya mo nagagawa yan. Kanya nga kung tutuusin po, dapat miya't nagpapasalamat tayo. Dalang buhay natin ngayon, grace na lang ng Lord. Biyaya na lang ang buhay natin ngayon. Lalo na yung sa age 70. Hanggang 70 lang ang buhay ng tao po. Kaya pag lumagpas ka ng 70, araw-araw puro grace na lang ang buhay mo. Biyaya na lang ang buhay mo. Kanya everyday, pinasasalamatan ko sa Lord. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. Bigyan mo lang another grace tomorrow. Lord, another grace tomorrow. Alam nyo, you-peer me yun every day, every night. Magkapasalamat ako, pagkatas hingi ako ng grace. Papasalamat ako, hingi ako ng grace. Grace na dagdagan pa yung buhay ko. Dagdagan pa para sa church. Dagdagan pa para sa church. Peer me ko sinasabi na sa Lord. Dahil alam ko, grace na lang ang buhay ko. And for your information, lahat tayo na dito, grace na lang yan. Yung kinakain mo, grace na lang yan. Dahil ang dami na naghihirap. Yan lakas mo, grace na lang yan. Dahil ang dami na mahina, hindi na makatayo. Yan lahat na nasa iyo, grace na lang yan. Kotse mo, grace na lang yan. Bahay mo, grace na lang yan. Lahat na nasa iyo, grace na lang yan. Dahil kanya kakamahal ng Lord. Kahit hindi tayo karapat-dapat, binigay ang biyaya sa atin ng Lord. Dahil ganun kabait ang Diyos natin. Ganun ang way niya. Biyaya ang way ng ating Lord. Yun siya. Yun siya. Kaya dapat ano man ang dinadanas mo, walang reklamo. Dahil grace pa din. Marami sa atin, alam ko, nahihirapan ka, nandun ko maaaring mahirap ka talaga. At minsan nagmamaktol ka dahil mahirap ka, huwag ka magmaktol. Pasalamat ka. Kahit pa paano may kinakain ka dahil grace na lang yan. Pasalamat ka at buhay ka dahil grace na lang yan. Lahat nung nasa atin, lahat nung na-acquire natin, lahat ng ginagawa natin mabuti, hindi dahil sa atin, dahil na lang sa biyaya ng Lord sa atin. At ang mabigat doon kahit di tayo karapat dapat, binigay pa rin ng Lord. Pati yung dunong mo kapatid, hindi sa'yo yan. Grace lang ng Lord sa'yo yan. Investment mo, may pera ka man, hindi sa'yo yan. Hindi dahil sa'yo, grace lang ng Lord yan. Kaya tayong lahat, nabubuhay na lang sa grace. At ako naman nagsabi sa inyo, ang pinakamasarap mabuhay sa world, hindi dahil marunong ka, hindi dahil sa mapera ka, ang pinakamasarap mabuhay sa dahil sa biyaya ng Lord.
Because the grace of God is sufficient. Sufficient ang grace ng Lord para makasurvive tayo, para tayo maproteksyonan, para tayo gumaling, para tayo may miracle. Sufficient ang grace ng Diyos na buhay. Sufficiente. Sufficient ang grace niya. Kaya sinabi ni Paul, in everything give thanks, for this is the will of God. Dahil grace na lang talaga. Had it not been for the grace of God, wala na tayo. Marami sa atin, wala na. Baka kabilang na tayo dyan sa mga nagnanakaw, kabilang na tayo dyan sa mga nagda-drugs, kabilang tayo dyan sa mga prostitute, kabilang dyan yung mga sa mga gumagawa na masama, kabilang na tayo. But by the grace of God, na-preserve pa rin tayo. Despite na masama na buong mundo, na-preserve pa rin tayo. Na hindi tayo gumagawa na masama, pinipilit natin huwag magkasala, pinipilit natin magpakabanal. Why? Hindi dahil sa'yo, biyaya lang ng Lord sa'yo yan. At ang mabigat yan, nagkasala ka na, nabuhay ka na sa kasalanan, pero humingi ka ng tawad, pinatawad ka ba din? Why? Biyaya ng Lord because of the grace of God and His ways are grace. Ganun katinding biyaya ng Lord. Kaya nga, gaano man kabigat ang problema mo, kasalanan mo, hindi ka dapat matakot. Hindi ka dapat matakot. Dapat nasa iyo pa rin ang kapayapaan dahil nasa ilalim ka ng biyaya ng ating Diyos na buhay. At sagana ang biyaya ng Lord sa lahat na nananampalataya sa Kanya. Sagana ang biyaya ng Lord. Kaya wala tayong karapatang humusga sa iba. Ano man ang nangyari sa Kanya, ano man ang ginawa Niya, huwag kang humusga. Lahat tayo sa biyaya na lang nabubuhay. Lahat tayo sa grace na lang nabubuhay. Kaya sa parteng yan, lahat na nasa iyo. Lahat yan, lahat na nasa iyo. At lahat ng ginagawa mong mabubuti na yan, hindi dahil sa iyo, dahil lang sa grace ng Lord, sa biyaya ng ating Diyos na buhay. Lahat yan sa biyaya ng Lord. At magpasalamat tayo dahil hindi lahat nabibigyan ng biyaya ng Lord. Yung lang lahat na nanampalataya sa Kanya, lahat lang na naniwala sa Kanya, lahat lang na hinugasan ng Diyos, ng dugo ni Jesus, yun lang ang binigyan ng grace ng Lord. At kabilang ka doon, kabilang ka doon, kabilang ka roon, kabilang ka roon, lahat tayo kabilang doon. Kaya naman ang sitwasyon mo, pasalamat ka sa Lord dahil biyaya na lang yan. Na kahit hindi tayo karapat-dapat, binigay pa rin ng Lord sa atin. Kaya sa parting ito, diba, yuko natin mga ulo. Tayo malalangin. Just bow your heads, please. Mag-pray po tayo. Ikaw mismo, isipin mo sa sarili mo. Lahat na nagawa mo mabuti. Lahat na nasa iyo. Nais mo bang biyaya lang ng Lord yan? O nais mo nang dahil sa'yo? Si Paul mismo, siya nang gumawa. Pero sinabi pa rin niya, yet not I. Hindi ako. But the grace of God that is with me. Yun ang dahilan. The grace of God. The grace of God. Oh, hallelujah. Amazing grace, how sweet the sound Yes, Lord. that saved a wretch like me. Hallelujah. I once was lost, I once was lost. but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, yes, Lord. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior,
Diyos na nasa langit. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon. Sa pagkakaroon nilinaw mo sa amin, Lord. Kung ano yung nasa amin, O Diyos, ay bihaya mo na lang, Panginoon. Kanya kami meron ngayon. Kanya kami nakatayo ngayon. Kanya kami may lakas pa, Lord. Kanya kami may kinakain pa, Lord. Kanya kami nakakasurvive pa, Lord. Kanya kami nakakaraos pa, Panginoon. Bihaya mo na lang ang dahilan, Lord. Kaya nandirito kami, Panginoon. Tiklog-tuhod kami nagpapasalamat sa iyo, Panginoon ko. Sobrang pasasalamat, Panginoon ko. Sa biyayang binigay mo sa amin mulat sa pool na isilang kami, nandun ang biyayang, Lord. Iningatan mo kami mulat sa pool, Lord, para matupad ang plano mo sa amin, Lord. Magkaroon kami ng buhay na walang hanggan. At mapalitan na kami mga katawan, Panginoon ko, ng katawang hindi nabubulok, Ama. Napakaganda ng plano mo sa amin, Lord. At kung minsan nasisira ang plano mo nang dahil sa amin, Panginoon, dahil pinipilit namin ang way namin, Panginoon ko, na malayo sa mga ways, Panginoon ko. Pero salamat po, Lord. Tulungan mo kami lahat, Panginoon, na sumunod, Panginoon. Kung ano po yung way na gusto mo para sa amin. Dahil yung way na mismo, Panginoon, biyaya mo na lang yan, Panginoon ko. Dahil kung tutusin, di mo na kami dapat pakialaman pa, Lord, na lahat makasalanan, Panginoon. Pero nung nilinis mo kami, Lord, magmula ulong gampa, pinakialaman mo kami para maiayos lang kami, Panginoon ko. Kaya alam namin lahat na nasa amin ay biyaya na lang, Lord. Pati itong way na ginagawa mo sa amin, Panginoon, na perfect way talaga dahil sa iyo, Panginoon ko, biyaya na lang sa amin. Kanya wala kami magagawa at masasabi kundi salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Salamat po sa biyaya mo, Lord. At nawa makita na lahat na mananampalataya, Lord. Nabubuhay na lang kami sa grace mo, Lord. At tulutan mo samantalahin namin ito, O Diyos. Habang ikay nandoon pa ang grace sa amin, Lord, samantalahin namin, O Diyos, na kami patuloy na magpasalamat sa iyo at gumawa kami at hindi mabaliwala ang grace na binigay mo sa amin, Ama. Ikaw na pong bahala sa amin, O Diyos. Alam ko marami sa amin na may problema. Marami sa amin may karamdaman. Marami nangangailangan. Pero hindi kami natatakot, hindi nag-aalala. Dahil alam namin sa biyaya mo, Panginoon ko, ay makukuha namin lahat ito, Panginoon. Marami salamat, Lord. Marami salamat po sa biyayang binigay mo sa amin, Lord. Salamat, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Brothers and sisters, gayon alam po natin, now that we know, na everything in us, o lahat na nasa atin po, ay grace lang natin, Lord. At yung pinasalamatan natin sa Lord. Pero hindi papayagan, Lord, na uuwi kayo, na hindi kayo makakakuha pa ng another grace sa atin, Lord. At ang grace na makukuha natin sa Lord, ay yung mismo i-declare natin sa ngayon po. Magde-declare tayo about the grace of God. You will repeat after me, at naniniwala ko by faith and by the grace of God, yung sinabi natin po ay makukuha po natin at ibibigay ng Lord sa atin. I have no fear and worry about my problem. Though my Christian journey is tough and difficult, because my God is perfect and His works are perfect. His ways are perfect. And His ways are grace. And His grace is sufficient to heal my sickness. Sufficient for me to be blessed. Sufficient for me to fight against the devil. Sufficient to overcome all my problems in life, because His ways are grace and the ways of God are perfect. God bless you all. Palakpakan natin, Lord.
So praise God mga kapatid, glory to God sa napakagandang mensahe. Salamat po sa Panginoon for giving us this beautiful message tungkol po sa Kanya pong perfection, lalo na po sa Kanya pong grace o sa Kanya pong biyaya, even His ways. Napakabuti po ng ating Panginoon. I do hope and pray na ito po'y tumimo po sa puso po ng bawat isa po sa atin, ganyan po sa ating po mga bisita na nandirito, at sa ating po mga first-time viewers po na nakatune in po ngayon. Nakikita po natin yung mga negative signs, lalo na po yung mga kaguluhan sa iba't ibang bahagi po ng mundo. So with all these, all the more na dapat kailangan po natin lumapit po sa ating pong Panginoon sa mga bisita po na nandito. Alamin po natin, ang biyaya ng ating Panginoon or His grace is sufficient. At dinala po niya kayo dito sa lugar na ito dahil siya po ay may dakilang plano po at purpose po sa inyo po mga buhay. Kaya po sa mga bisita po na nandirito at this moment, mga kapatid, ay inaanyayahan ko po kayo na buong puso po natanggapin po ang ating Panginoong Jesucristo bilang sariling tagapagligtas at kayo po'y maniwala sa Kanya pong gospel for you to be saved. Hindi na po biro ang pangyayari. Napakahalaga po na may Kristo po tayo sa puso. Sa mga nangyayari po dito sa mundo, importante po na kasama po natin siya. At kung gusto po natin maligtas, kailangan natin Panginoong Jesucristo sa ating po mga buhay. Pag sinabi po natin kaligtasan, sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we are saved by grace through faith. Kaya lang po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is a question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. It is about the death of Christ, the burial of Jesus Christ, and the resurrection of Jesus Christ that we need to believe. Tayo po'y kailangan maniwala at kailangan po natin sampalatayanan yung pong death, burial, and resurrection ng ating Panginoon. Perhaps you are all familiar with this. Siya'y namatay, inilibing at siya'y nabuhay na magmuli. Kaya lang po ang tanong is believing enough. Pag tayo po may naniwala at nanampalataya, wala na tayong gagawin, hihinto or tutuldok na po tayo doon. Alam niyo po ang sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 17 sa bandang baba ng talata, what will be the end of those who do not obey you, the gospel of God? Ano daw ang katatapusan? Ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon? So sa madali sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya at naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Ang gospel po ay hindi lang po sinasampalatayanan, kundi ito po ay sinusunod. But another question is, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. First, we are going to repent. Tayo po'y magsisisi po ng ating pong mga kasalanan. We are going to ask for forgiveness. We are going to confess our sins. At naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo na ikaw na yung pinakamasama, pinakamaruming tao sa balat ng lupa, but for as long as andun po yung genuine repentance. Hindi po tinitignan ng Panginoon ang ating pagkatao, kundi ang tinitignan niya yung ating taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. Diyan di po papasok yung po death to sin, and that is the first step. We need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Tayo naman po ay magpapabautismo sa tubig, so ilulubog po tayo sa tubig. So kung una, siya po ay namatay, tayo naman po ay nag-repent, para bagang pinapatay natin natin po mga kasalanan through repentance. Second, siya po ay inilibing, tayo naman po ay ililibing naman po natin natin po mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, therefore we were buried with Him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madali sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And take note that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po yung pag-alis po ng ating po mga kasalanan. So yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po ay nabuhay na magmuli. Tayo naman tatanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. So sa madalit sabi, tayo mababago na po. Tayo po ay matatransform at magre-regenerate. Nabanggit po yan sa Titus 3:5, ganyan din po sa Romans 8:11. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat ng mga first-time guests, first-time viewers, aminin nyo man hindi lahat tayo may kahinaan. Perhaps bad habits, mga bisyo, bad attitudes.
Minsan pinipilit natin magbago, 1, 2 buwan, pero bakit nagtataka kayo, bumabalik kayo sa dati? Pabalik-balik, hindi magbago ng lubusan. Bakit? Sarili lang po natin. But once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses para magbago po tayo ng tuluyan. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note, ito po 3 bagay na ito kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins. And thirdly, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news. And that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, pwede po ba na iyuko po ninyo yung mga ulo? Kung sa tingin niyo po na kayo po'y may nagawang kasalanan sa Panginoon, can you kindly whisper a short prayer to the Lord? Sabihin mo lang sa Panginoon, Lord, I'm sorry. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, sa mga pagkakamali. Just whisper a short prayer to the Lord. At habang nakayuko po ang inyong mga ulo, pwede po ba na itaas po ninyo yung 2 kamay bilang tanda ng pagsuko sa ating Panginoon? Pikit po ninyo yung mga mata. And please repeat after me with this prayer. At tayo po sa likod, tumayo po tayo, tapat po natin yung kamay po natin sa kanila. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo malapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. ng isang makasalanan. Patawarin mo po ako Tawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali sa lahat ng aking mga at pagkukulang. at pagkukulang. Sa oras na ito, Sa oras na ito, tinatanggap po kita natanggap po kita bilang sariling tagapagligtas sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita at tinatanggap po bilang kita Diyos ng aking buhay. bilang Diyos ng aking Naniniwala po ako naniniwala na po ikaw ay namatay, ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, ikaw ay nilibing at sa ikatlong araw sa katlong araw ay nabuhay na magmuli. nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako makapagsimula makapagsimula ng bagong buhay bagong buhay. at idagdag mo po ako Tugtog mo po sa ako iyong kaharian. sa iyong kaharian. Maraming salamat po Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan po yung first step. Para sa pangalawang step po, on your right po, yung pong green flag. Pwede po ba na sumunod po kayo doon? Sa kanan po ninyo, sunod lang po kayo. May explain lang po sa inyo further po. Samantalang sa atin naman po mga first-time viewers, you may contact us or message our Facebook page para po magpa-schedule po ng water baptism. So meanwhile, here's our beloved Pastor Norma for the offertory and announcement. So God bless every one of you and to God be all the glory. Amen. Praise God. Napakaganda po ng tinuro ng Panginoon sa atin, ano? Talagang kung ano ang nagiging buhay natin, perfect yan sa'yo. Kaya wala na tayong reklamo, kundi tanggapin natin ng maayos kung ano man ang kalagayan po natin ngayon. Amen? Dadako po tayo sa ating pong offertory sa Deuteronomy chapter 15 verse 10. You shall surely give to him, and your heart should not be grieved when you give to him. Because for this thing, the Lord your God will bless you in all your works. Dito po ay pinatutulungan ng ating Panginoon yung mga tao, yung mga kapatiran mo, mga kaibigan mo na nangangailangan ng tulong. Bakit po? Meron po siyang dahilan. Kapag tayo po ay patuloy nang gumagawa ng kabutihan, meron po nangyayari sa atin. In all your ways ay pagpapalain ng ating Panginoon.
and in all to which you put your hand ay ibe-bless ng Lord. Kaya po kung minsan po, malayo po ang blessing sa atin. Bakit? Sarado po ang kamay natin para tumulong. Kung sa tao tayo tumutulong, may blessing na ibinibigay ng Lord. What more na hindi tayo i-bless ng Lord kapag sa Diyos tayo magbibigay. Meanwhile, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatiran, walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain. Also, don't miss our Sunday service on March 15 for a special topic entitled Battle of Beings. 9 a.m. po yan here at Cuneta Astrodome. Let us also bring our loved ones. And let's pray for the success of our G-Code Ministry, Batch 3 in Pasay, happening at Juan Sumulong Elementary School. And we will have a medical mission on March 14 from 2 to 6 p.m. And Family Fun Day on March 21 from 2 to 7 p.m. We are in need of medical volunteers such as doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You can also donate medicines for kids and adults and diagnostic equipment. You may contact Sister M. Medina via the numbers flashed on the screen or visit the Bethesda area for cash sponsorship. You can contact Elder Whaley Santos. While in-kind donations can be coordinated with the church admin department. To all businessmen and professionals, catch the first ABC night this year happening on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. The evening will feature a meaningful discussion on parenting on the digital age with our guest speaker, Dr. Cleofe Palak. Register now for 1,500 pesos per head. As early as now, please prepare for our Holy Week congregational fasting, a prayer on March 27 and 28, Friday and Saturday, 9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Sabi mo sa katabi mong, God's way is perfect. Kung minsan kahit na hindi maganda nangyayari sa'yo, kay Lord perfect pa rin. Kasi tinetest ng Lord ang lahat ng mga attributes niya na pinamana niya sa atin. Kung ikaw ba'y matiisin, kung ikaw ba'y maawain, kung ikaw ba'y mainisin, magalitin, lahat yan, itetest ng Lord. Kaya sabi mo, bahala na si Lord. Perfect naman ang way niya. Kahit sa tingin ko, hindi perfect, di ba? Yuko natin ang ulo natin and let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Sapagkat sa buhay po namin, napakarami po kami mga reklamo na ngayon nangusap ka sa amin. Whatever na nangyari sa buhay namin, perfect yan sa Panginoon. Sapagkat ang iyong biyaya ay sufisyente na sa amin. Imagine kung makita namin ang aming sarili na wala sa gawain. Nasaan na kaya kami ngayon? Nasaan ang soul namin? Saan papunta? Pero dahil sa remarkable grace mo, Panginoon, I am what I am now, a Christian na sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, tulungan mo kami na magaya din si Paul, na he worked harder, more than the apostles, dahil nakita niya ang biyaya ng Diyos sa kanya. Nakita niya ang unmerited favor, nakita niya ang blessing ng Lord sa kanya. Kaya para sa amin, wala pong puwang ang pagrereklamo, ano man ang mangyari sa buhay namin. Whatever things happen, it's all in God's hand. And it's a perfect, kahit pangit ang tingin namin, Lord, perfect pa rin sa inyo. Sapagkat bakit? Nung naghirap ang Panginoong Hesus, perfect pa rin ang tingin ng Diyos. Sapagkat yun ang magiging dahilan para sa aming kaligtasan. Kaya hinihiling namin ang basbas mo, basbasan mo po ang iyong mga anak na nandirito.
Bigyan mo ng katalinuhan sa bawat problemang dumarating. Ingatan mo sa lahat ng mga fiery attack ng kaaway. Ingatan mo mga pangangatawan, huwag mong pahintulot sa mga bibigat na pagsubok o sa mga deadly diseases, Lord. Ingatan mo kabuhayan. Tulungan mo mag-control sa sarili na kung ano lang ang dapat gastusin sa isang bagay, yun lang ang lumabas. Bigyan mo ng self-control sa paghawak ng pera upang sa ganon, yung mabong Panginoon, madagdagan ang mga kinikita ng iyong mga anak at hindi po maghirap at makatulong pa sa iba. Pagpalain mo po ang motibo ng iglesia na to na makakalap kami ng maraming souls na magbabago, tutulong sa panalangin, tutulong sa bansa, tutulong sa pamilya. Ganon din po, O Diyos, pagpalain mo rin ang lahat ng adhikain ng iglesia na to, Lord, na mapangalat ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Muli tinataas namin sa inyo ang lahat po ng mga tao na lumapit sa harapan na hindi lamang po hanggang lapit, kundi sila po ay manatili na, Panginoon. Tulungan mo na magkaroon kaagad sila ng 1 FCR upang matutukan na ang kanilang kaisipan at ma-realize nila at malaman nila kung ba't mo sila dinala dito at inawag. Ganon din po patuloy namin pinapanalangin ng bansa namin, Lord. At ang mga karatig bansa namin na meron ng mga kaguluhan. Iligtas mo po ang mga kababayan namin na nandoon, mga civilians na nandoon. Napakahirap po at nawa ay wag pong mangyari yan dito sa aming bansa. Pangalagaan mo kami kahit sa mga lindol na mga balita na ngayon, Lord. Ingatan mo po kami sapagkat ang buhay namin ay sa iyo namin nilalagak. Ingatan mo pong bawat isa, Lord God, at pagpalain mo rin ang aming gobyerno, ang mga leaders namin, na maging matalino sila at maingat sila kung ano ang mga paraan na gagawin nila upang masave nila ang bansa sa kaguluhan. Sa iyo po lahat ng kapurihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Amen. Praise God. Pagpalain po ng Panginoon ang lahat ng mga pinagkakaloob na sa ating Diyos. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you and lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A wonderful day in the Lord to our dear brethren. May we kindly have your attention as we share these important reminders. You may kindly refer to these complete details for online giving and Bible study offerings. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes, account name is Jesus Christ to God be the Glory Church International Incorporated. Para sa mga gustong magpa-schedule ng baptism o one-on-one counseling, maaari po kayong makipag-ugnayan sa amin sa mga numerong nasa screen o mag-message sa aming official Facebook page. We're excited to bring you these church updates to help us all stay spiritually filled.
A powerful message entitled Battle of the Beings awaits us for our on-site worship service on March 15, Sunday, 9 a.m. at Cuneta Astrodome, so we can continue to stand in faith and walk in His victory together. Get ready as God's call for community outreach, transformation, and enrichment, or the G-Code ministry, continues to rise in Pasay. Join the third batch of Medical Mission on March 14 and Family Fun Day on March 21. Both events will be held at the new venue. See you at Juan Sumulong Elementary School, Pasay City, beginning at 2 p.m. Be God's hands in action with your utmost support through donation of diagnostic equipment, medications, and volunteering as doctors, nurses, pharmacists, and physical therapists. You may coordinate with Sister M. Medina at the number flashed on the screen or visit the Bethesda Main Station every Sunday. We also welcome G-Code Cash sponsorship. You may contact Elder Waylee Santos or please coordinate with our church administration department for other in-kind donations. Attention business owners and professionals. You are invited to our first ABC night as we explore the topic Parenting in the Digital Age with our guest speaker, Dr. Cleof Palak. This will be a special gathering designed to inspire and equip families in today's digital world. Join us on March 25, Wednesday, 7 p.m. at Oriental Palace, Tomas Morato. Registration fee is 1,500 pesos per head. Stay tuned to ABC's Facebook page for more details. Let us meditate on God's Word, be blessed by testimonies of grace, and unite in one accord. Join our Holy Week congregational fasting and prayer on March 27 and 28 at Star Mall at the Shaw Trade Hall. Our first devotion begins at 9 a.m. Let us take this opportunity to dwell in the presence of God. Hey 1FCers, the 1FC Lounge is open for your discipleship sessions. Come and enjoy a quiet, comfy space for your 1FC meetups. We're at the devotion area from 7:30 to 8:30 a.m. See you there. The One Following Christ Discipleship Program goes digital. Like, follow, and support our official 1FC pages on Facebook and Instagram. Find us at 1FC Discipleship and let's begin sharing our mission on a worldwide platform. Stay connected with us. Follow JCTGBTG's social media pages today and help boost our online presence. Subscribe to our official YouTube channel. Don't forget to comment, share, and like our online preaching and IDO4 music videos. Connect with us on Facebook and Instagram, and discover meaningful quotes and messages by following us on X and Threads. Follow the official TikTok accounts of our church and IDO4 for more inspiring content. We're also excited to introduce our broadcast channels on Facebook and Instagram. Stay updated on the latest church events, announcements, and reminders. Just scan the QR code to join. Be blessed as you listen to your favorite praise songs and be moved through heartfelt worship wherever you are. Listen to IDO4 songs anywhere you like. On Shuffle TV via A to Z Channel 11, on Monday to Friday at 5 a.m., and on Saturday and Sunday at 6 a.m. Or via Light TV on Channel 33, Monday, Wednesday, and Friday at 12 noon, and Saturday and Sunday at 6 p.m. Listen to IDO4 on One Radio. Stream IDO4 anytime on Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and more. Put your God-given gifts to work for His glory. Join the Servants Force today. Volunteers and SF workers are especially needed for the Comrades team. Sign up via the QR code, website, or at the information booth every Sunday. We are now hiring.
We are looking for qualified applicants for the following positions: OGEP Administrative Assistant, 1FC Administrative Assistant. Other hiring opportunities include driver and mechanic. Join our team and grow with us. Interested applicants may send their resume to hrdepth@jctgbtg.com.